Yun, magandang hapon mga katribo. Welcome na naman sa panibagong episode dito na Hot Patatas. And this is very special mga katribo. Ay, sorry po, Tagalog pala tayo ngayon. Basta patawad po. Ako po nga pala si Chinky Mangkukang at ito ang Hot Patatas. Ito ay isang special na edisyon. Kasi ngayon, nandito tayo sa Tarsi Christmas Town. Oo. Ang tindahan ni Tarsi. Kaya kung napapansin nyo mga katribo, medyo iba yung setting natin ngayon. Medyo ang iba. Ganda. We have 73 merchants. Meron pang humahabol kanina. Bukas meron pang isa. Pag-usapan natin yan mamaya. But before anything else, magandang hapon sa inyo mga katribo. At welcome! Dito lang sa Hot Patatas. Kumusta ang araw mo so far? Ako ma'am, alam mo naman. Meron tayong superstar, Daily Tribune. Alam mo ma'am, napasubok talaga ako kanina. Yun ang nangyayari pag nag-host. Talagang napapasubok. Talagang napasubok tayo kanina. Humarap tayo sa mga bosses, di ba? Tsaka sa, But you did well. Ay, thank you ma'am. Talagang Congratulations. naka-flatter yun. Thank you ma'am. Ikaw ma'am, kumusta ka naman? Pagod, mainit ang ulo kanina kasi, sorry po mga katribo, kanina kasi talagang pagod. Napagod. We just had, we had a preparation. We had to Tagalog. Kailangan po namin maghanda, talaga, para po mapasaya namin ang ating mga mamimili dito sa Ayala Mall, Manila Bay. Dahil po ito sinasabi nga namin kanina, it's a very special occasion. Sapagkat pinagsama-sama natin ang mga MSMEs upang sila ay magkaroon ng platform or plataforma na maibenta ang kanilang mga produkto sa napakababang halaga at magkaroon ng pagkakataon na makihalubilo sa iba pang mga MSMEs upang maging pagkakataon ito na magkaroon sila ng tinatawag natin yung networking and possibly a chance to expand their business by collaborating with other merchants, di ba? Opo. Oo. But, okay. Naku, wala na pala akong boses kanina pa. Okay, so pag-uusapan natin yan, mga katribo, we would like to share with you ang tungkol sa tindahan ni Tarsi. At lahat po dyan sa labas, dito po sa Manila Bay, Ayala Mall, Manila Bay, ay inaangayahan, pumunta kayo dito sa tindahan ni Tarsi at mag-enjoy, mamili ng mura, magaganda, at dekalidad na gawang karamihan ay sarili natin. Yun. Okay. So, before we continue dun sa ating tindahan ni Tarsi, kasi gusto ko mamaya pag-usapan natin yan. Saving the best for last. Okay. So, magsimula muna tayo, Gio, ng ating news roundup. Yun yung mga pinakamaiinit na issue ngayong araw na ito. So mga katribo, balik sa dating gawin muna tayo. News roundup muna tayo. Serbisyo publiko muna tayo. Daily Tribune, Shines Bright at Pag-ibig Media Awards. Ito. Kailan ba to? The other day? Di ba ikaw yung tumanggap ng ano? Iba pa iba pa yun. Iba pala yun. Humahakot ng mga awards ang Daily Tribune. Yung una, yung tinanggap ko was from Tourism Business Association, Global Tourism Business Yun yung sa Novotel. Yun yung sa Novotel. But the other day, am I right? That's the other day. Yes. Yun naman ay ang pagbibigay recognition ng Pag-ibig. ng Pag-ibig Fund sa mga kontribusyon ng Daily Tribune sa paglarangan ng pagpapahayag at napakarami. Hinakot ng Daily Tribune sa pangunguna ng ating publisher. 4 na awards. Hindi basta-basta yun. And congratulations, of course, to our publisher, Mr. Willie Fernandez, our Executive Vice President, Miss Bettina Mangkukang Fernandez, who happens to be my sister. Yun, no? Proud na proud, di ba? Siyempre. Oo. Kahit ako naman, no? Proud ako na boss ko yun. Oo. At saka lahat ng bumubuo ng Daily Tribune sa ating magagaling na, magaganda pa, mga gwapo pa, talented na pa. mga editorial team, at meron pa, talented talaga. Oo. So saan pa naman kayo hahanap? Dito lang yan sa Daily Tribune. Kaya laging sumubaybay. But to continue, I just would like to share with you
kidding aside, share with you mga katribo na ang Daily Tribune nag-celebrate ng long-time trusted partnership with Pag-ibig Fund, which recognized and honored the multimedia platform for its invaluable contributions in effectively conveying information to the public. At meron po silang 4 na ibinigay na awards sa ating minamahal at sinusubaybayan lagi, di ba, na Daily Tribune. In an event dubbed Salo-Salo at Pasasalamat, Gawad Pag-ibig para sa media at the Sheraton Hotel on Wednesday, the Concept and Information Group Incorporated Daily Tribune was conferred 3 awards plus 1 plaque of appreciation. Ito pong 3 awards na pinaka-importante na gusto naming ibahagi at i-share sa inyong lahat, mga katribo. Ang isa dito ay Agap Balita. Ibig sabihin, nangunguna ang Daily Tribune sa breaking news. So sa pamamahayag, laging nangunguna. More often than not. Sa amin nanggagaling yung unang balita. Siyempre. Oo. At pangalawa nating natanggap na award ay ang bida sa paglalathala. Yun. Pangatlo ay ang Kabalikat sa pagbabalita. And of course, ang ika-4 ay ang plaque ng recognition. Ano ba yung recognition? Pasensya na po, hindi masyadong nag-work na yung utak ko ngayon. Pagod na pagod ako. But it's a plaque of appreciation to Daily Tribune for its contribution to the industry. At bida sa paglathala for giving superior value to Pag-ibig Fund programs and accomplishments by publishing news about Pag-ibig Fund on its different social media platforms to gain a better reach. Oh, yun. Diba? Congratulations again, at ito po ay binabahagi namin at isinishare sa inyo po, mga katribo, at sa lahat ng nandito. Ngayon, ating mga merchants na ating kasama sa pagsusuporta sa MSMEs, ganun din ang ating mga mallers, customers na nandito ngayon at isa-isang namimili sa bawat mga booth. Naku, you will miss a lot, mga katribo, kung hindi kayo pupunta dito sa Manila Bay, Ayala Mall, Manila Bay. Pinagbabaliktad ko lagi yun, no? Okay, anyway, gusto ko pa rin natin ituloy. Opo, ma'am, ito, the Daily Tribune President, of course, kanina, andito si Boss, di ba? Si Boss Willie Fernandez, who received the awards, lauded the Pag-ibig Fund for emerging as a vital institution that plays a pivotal role in empowering Filipinos to realize one of their biggest aspirations in life, owning a home. So he was also presented with a plaque of appreciation. I was just stating earlier that it's the 4th of the awards received by Daily Tribune. Ito, ma'am, yung natanggap ng Daily Tribune na mga awards, no, sa Pag-ibig. Ito ay isang patunay lamang na ang Daily Tribune ay laging nangunguna sa public service. True. 'Di ba? Lagi tayong nasa serbisyo publiko. At sinasabi nga, 'di ba, Gio, ito yung ating mantra. Oo. Without fear, without favor. At mga masyadong malakas yung palakpak, no? Sobrang naman. I'm overwhelmed sa inyong palakpak. Pero magbabalik, mga katribo, ang Hot Patatas after a short break. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. A wellness show dedicated to empowering viewers with the knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Quirino, every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Alamin ang pinakamaiinit na balita at mahalagang issue na bumabalot ngayon sa ating bansa. Ating pag-usapan, blow by blow, dito lang sa Hot Patatas, kasama sila Chicky Mangkukang, Vernon Velasco at Gio Leaño. Yung Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube.
Conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Mga katribo, we're back here on Hot Patatas. Yan, balik tayo. So Kanina kanina ma'am, lang. no, grabe yung Oo. tinalakay natin yung mga awards na natanggap ng Daily Tribune. Sabi ko nga kanina ma'am, yung mga awards na natanggap ng Daily Tribune ay isang patunay na tayo yung nangunguna sa serbisyo publiko. Hindi lang tayo more into we are also delivering news for the people and always for the people. At sa karamihan siguro, para sa kanila, at inaamin naman natin, we are still a baby in the industry. Of course. We are only 23 years old. But under the new management, when it was acquired by Concept and Information Group with the leadership of our publisher and president, Mr. Willie Fernandez, in 2018, nakita na ang napakalaking pagbabago ng Daily Tribune. Hindi na siya basta nakaupo lang sa isang tabi. O pinag-aagawan na. Totoo. Totoong istorya to. It's not, hindi gawa-gawa. Hindi siya bragging. gawa-gawa. Yun. Oo, kasi yung sa National Bookstore, by the way, one of the family members of National Bookstore is the chairman of Daily Tribune. Okay. Sa National Bookstore, yung one time when we need to gather or get all the remaining issues of Daily Tribune, hindi namin nakuha yung nag-iisa sa National Bookstore. You know why? Sabi sa amin ng sales lady, ma'am, talaga pong hindi pwede kasi po si Lola ito po ay kinukuha niya everyday. Pag po hindi siya nakakuha, inaaway po kami. But that's a real story. At nakakatuwa na makarinig ka ng mga ganon na mga istorya. And we also would like to mention, kasi yung mga nandito, I don't think na narinig na nila, na only a few months ago, am I right? That's few months ago, when Daily Tribune received a recognition as the most outstanding newspaper of the year, awarded by no other than the most, mahirap nga makimember dito the Rotary Club of Manila. Oo. So maraming salamat. Salamat. Kami lang po, pangatlong beses na po ito, simula nang na-acquire ng Concept and Information Group, pangatlong beses na po sila, ang Rotary Club, na ni-recognize nila ang kakaibang galing ng Daily Tribune, modesty aside. Okay. Okay, pagpatuloy na natin yung ating mga hot issues. Well, actually, this is real good news, not really bad, but it's Good still a news. hot issue, no, di ba? So, sinasabi na yung jobless rate natin dito sa ating bansa ay bumaba ng 4.2% noong nakaraang Oktubre. October. Oo. Ito daw ay dahilan ng ang jobless rate natin ay ito ang pinakamababa in the last 18 years. Dahil nga yung mga local employers natin, lalo na at magpapasko, ay nag-hire ng additional or extra hand or extra manpower para matulungan sila. Lalo na kagaya ngayon, di ba? Yung ating tindahan ni Tarsi, marami tayong mga merchants and they need extra hand. So meron silang hire na extra help para makasama at makatulong nila sa kanilang negosyo. Yun. At lalo na ito po ay pinapatunayan ng Philippine Statistics Authority na sinasabi ng press briefing nila na ang per National Statistician Claire Dennis Mapa, sinabi niya na around 2.9 million Filipinos were unemployed in October, the lowest unemployment rate since April 2005. Pero po, the number translated to 4.2% unemployment rate, lower than the 4.5% rate in the previous month. Parang wala akong boses, bigla na lang nagkaroon. Naririnig niyo ba ako dyan, mga katribo? Mga katribo, mga kapatid na merchants, naririnig niyo ba ang inyong dear? Ate The dear Chinky. Chinky Mangkukang. Ba't
Taron. Oo, pero alam nyo, ma'am, okay lang yan kasi naiintindihan namin yung hard work mo. Okay. So, thank you very much. Well, ito nga, ituloy natin yung kwento. Ang actual numbers, sang-ayon kay MAPA, the most recent figure was lower than the 2.26 million jobless Filipinos in September and the 2.24 million unemployed in October 2022. At ito ay sinasabi na ang kadahilanan nito, ang pagtaas ng employment ay dahilan sa bare month. Nasabi na nga natin yan kanina, kung saan ang mga businesses at mga retail stores, at isa na dito yung mga MSMEs, ay nag-hire ng additional na manpower o tao. Yung October being the beginning of the last quarter, lagi nating nakikita na during the holiday season, nakaka-experience tayo ng mga pagtaas ng employment rate dahil nga ina-absorb ng maliliit na retail businesses at kahit na services, yung mga service providers, di ba kasi dumadami yung nag-order ng pagkain, dumarami yung parties, so may mga dagdag na catering services na nangangailangan na mag-hire ng ng additional na manpower. So, ang mga sektor na sinasabi nila na nagkaroon ng employment growth ay based on the quarter-on-quarter data. Ito na, totoo naman sinasabi natin kanina, wholesale and retail trade plus vehicle repair, 1.46 million. Agriculture and forestry, ilan yan? 1.9 million. 1.09. Accommodation and food services, 236,000. Public administration, defense and social security, 211,000. education, ilan? 157,000. Kita nyo na. Diba? Also worth noting is that most employment generated is middle plus 334,000 and high-skill occupations, occupations, meron silang mahigit 897,000. Ito po ay due to the expansion in tourism-related and information technology, business process, outsourcing sectors. At hindi natin maitatanggi na BPO. even the business processing BPO organizations, okay, isa sa pinakamataas mag-employ ng mga Pilipino. And I would like to take this chance to shout out sa isa sa ating mga sponsors ngayon, ang Tata Consultancy Services Incorporated, na meron na pong 5,000 empleyado dito sa ating bansa na nasa IT. At meron silang mamaya, direct i-flash natin yung kanilang SDG. Ayan na pala, bilis talaga ni Direct. Ang Tata Consultancy. Tata Consultancy Services Sustainathon. Ang Sustainathon po ay ang sagot ng TCS sa panawagan ng United Nations Sustainable Development Goal, na meron po silang 17 goals, na ang isa po dito ay gender equality. At ito pong Sustainathon, ang aim po nito ay ma-bridge yung gap between men and women sa larangan ng STEM. Ano nga ba ang STEM, Gio? Science and Technology and Engineering Mathematics. Correct. So, dahil dito, meron silang panawagan sa lahat ng mga kabataan na kababaihan na nag-aaral ng high school hanggang kolehiyo na pumunta na sa kanilang website at mag-register na. Tingnan po ninyo yung naka-flash natin na TCS Sustainathon. Kung meron kayong mga anak, kapatid na gustong sumali sa TCS Sustainathon, ay mangyaring mag-register na po, and extend nila ang registration until January 11 of 2024, and the final selection of your entries will be on February 5, 2024. At may 300,000 na premyo na total para po sa mga mananalo, 150,000 pesos sa first prize, 100,000 pesos sa second prize, and 50,000 pesos sa third prize. Ayan, TCS Sustainathon, creating opportunities, ano pa? Creating opportunities
for women. Yun. So, kaya po, pumunta na kayo sa kanilang website and check it out. Okay, pagpatuloy natin yung ating... So, related pala kanina, ma'am, no? So, it's a good news na nag-drop yung jobless percentage ng Philippines. At saka, ito mama, ito dagdag lang na information since kahapon nakapag-report naman ako sa usapang OFW with congratulations, Boss ang ganda ng report mo. Nanood ako ha, pinanood kita. So, siya rin po ay isa sa mga regular reporters ng usapang OFW. Saan ka naka-assign? Sa DMV? DMW, Comelec, DOLE. Doon po siya naka-assign. Siya po ay reporter ng Daily Tribune sa tatlong ahensyang ito. Okay, can you share with us ano yung sinasabi mo kanina? Opo, ma'am. Actually, no, isa din siyang good news in relation to our topic ngayon. No, ang DMW naglabas ng report or data na tumaas daw ang deployment rate ng Philippines sa pagde-deploy ng OFWs. Tumaas ang deployment rate. Yes, it reached 1.29 million deployed OFWs by this semester or by this year. So, only in 2023? Only in 2023. It was 36% higher than last year's Pero deployment. binigay ba sila? That's a very good news. Ibig sabihin, mas maraming mga Pilipino, mga kasamahan nating mga katribo, kababayan nating Pinoy na nagkakaroon ng chance to earn more than what they're receiving here. Because in the first place, they will not leave the country if they won't be receiving more than what they're receiving here. Now, nasabi ba nila kung anong mga industriya yung pinakamalaki at top 3 na pinakamalaking na-deploy sa ibang bansa? Ma'am, based sa pag-search natin, pag-research natin, ang nangunguna pa rin is yung mga DH, yung mga domestic helpers. No, isa nga sa pinakamaraming OFWs. Domestic helpers ang pinakamarami? Yes po. Isa po sa marami nating mga OFWs abroad is still Saudi Arabia. So it's not no surprise. It's nice when you hear that our compatriots are earning more than what they're earning here. Yes. But I have to be honest, hindi ako masaya. Kasi dapat dito hindi ako masaya kasi hanggat maaari, kung ako lang ang masusunod, ayaw kong mag-deploy ng DH. Ayaw kong mag-deploy. They become more vulnerable. They don't have rest. Tapos sila yung mas open ba sa pagkakataong maabuso. Kaya kung ako lang, I will really discourage deploying DH. Pero wala tayong magagawa. Yung mga kasamahan nating mga kababayan natin, walang sinasabi nga nila kumakapit sa patalim kasi wala naman silang pagkakakitaan dito, di ba? So kaya pinipili nila, kahit na mahirap sa kanilang kalooban, pinipili nilang umalis, iwanan ng kanilang pamilya at magtrabaho sa ibang bansa. But kung ito ay sa Saudi Arabia naka-base, Kingdom of Saudi Arabia, I'm pretty sure the salary is not that high. Ang highest paying salary ng mga domestic helpers ay nasa Singapore and Hong Kong. When they go to the Middle East, I have to tell you na ako ay may agam-agam. Hindi ako masaya. But, ipagdasal na lang natin na sana hindi sila mapahamak doon. Okay, so although it's a good news, di ba? Pero good and bad sa akin yun. Mas maganda sana kung ma-strengthen ng gobyerno ang ating employment rate para hindi na kailangang lumabas ng ating mga kababayan, no? So, isipin mo, ma'am, I know it's a long process. It's still a long process. Marami pa tayong pagdadaanan. Pero, come to think about it, na kapag maganda ang employment rate natin dito, kapag maganda ang mga opportunities dito, hindi na nila kailangang umalis. Hindi na kailangan. Mas makakapiling pa nila ang kanilang mga pamilya. Sabi mo ko, yung number 1 nating deployment ay DH. Can you give the top 2? Ano pa yung dalawa? Yung iba naman, ma'am, is manpower, mga constructions. So these are all high-skilled, like perhaps electricians. Construction workers. And even engineers. Marami tayong engineers na
na-hire o na-deploy sa ibang bansa. Na pag engineers kasi, they're earning a lot. Yeah. Malaki naman. Lalo na sa Middle East. Oo. At may pagkakataon pa, lalo na mga open cities sa Middle East, like United Arab Emirates, may mga open cities yan. Qatar, even Kuwait and Oman, may mga open cities. And sinabi ko na yung Qatar, no? Yes. Kasi may mga kaibigan ako dyan sa Pero Qatar. alam mo ma'am, yung Qatar bumaba ang deployment rate nila. Ano kayong dahilan? Dahil sa yung about sa visa problem. Proseso, bagong proseso. Noong May this year. Okay, so yung mga engineers and other high-skilled na categories na umalis, ay okay lang naman yun kasi karamihan sa kanila yung mga lalaki. At sabi nga natin, mas kayang ipagtanggol yung sarili nila. No? Tama. Well, ako naman kasi advocate ako ng independence and women empowerment. Pero gusto ko ring aminin na hindi lahat ng babae sa ngayon, kahit sila independent, ay kayang ipagtanggol physically ang kanilang sarili. Yon. So, I just wish them well at sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na hindi na umalis ng bansa ang ating mga kababaihan. Magbabalik po ang Hot Patatas. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. A wellness show dedicated to empowering viewers with the knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Quirino, every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Alamin ang pinakamaiinit na balita at mahalagang issue na bumabalot ngayon sa ating bansa. Ating pag-usapan, blow by blow, dito lang sa Hot Patatas, kasama sila Chicky Mangkukang, Vernon Velasco at Gio Leaño. Yung Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Parayan at talakayang showbiz, times 2, doble-doble! Kasama ang dalawa sa walang kupas na talakayan ng showbiz, Alwin Ignacio at Alex Brosas. DTT Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, dito lang sa Diaryo Tirada ng Daily Tribune. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Ayan, at muling nagbabalik ang Hot Patatas! Nako, ayan na naman. Nakakatuwa kanina, no? Marami tayong napag-usapan na. Marami ng nagsimula tayo ng good news. And another good news. And merong... Ito, bad trip. Ito bad. Ito talaga, no? Sabi ko nga minsan, kahit na anong dasal mo, pag ikaw ay napapalibutan ng mga tao who bring the worst in you, kahit na anong santo meron ka sa dibdib mo, talagang Talagang wala. Talagang mawawala pag pag napapalibutan ka ng hindi ka nais-nais.
Well, anyway, bago tayo magpatuloy, we would like to maghatid muna tayo. Let's bring public service at mag-i-announce natin sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga miyembro, mga katribo, yung mga miyembro at beneficiary ng 4Ps. Kung ang inyong pong consumption is not higher than 100 kilowatt per hour at kayo po ay legitimate na beneficiary ng 4Ps, tumakbo na kayo sa pinakamalapit na Meralco branch at mag-register na upang ma-avail ninyo ang pinakamababang rate and discount as high as 100%. Depende. Yan, depende sa inyong consumption. Kaya ito po ay hanggang December, if I'm not mistaken. Tama ba ako, Direk? Kinakabisa ko lang ito, hindi ko makita kasi eh. Sabay ganun. This is until December 2023, tama ba ako? Mabuti pa mga katribo, hindi ko kasi makita. Pasensya na kayo, kandito ako ngayon sa tindahan ni Tarsi. Hindi ko makita ang aming monitor, kaya hindi ko makita yung deadline. But kung kayo ay miyembro, inuulit namin ng 4Ps, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na Meralco branch and register to avail the Lifeline rate. Tama ako. What? Lifeline rate. Yan. At kung gusto nyo pang maging milyonaryo, eto na. Sabihin mo nga ito, Gio. Dito Ikaw naman, maghanap buhay ka. Oo, ito sa ating Casino Filipino Asia's Friendly Paskong Big Time Bingo Milyonaryo. Over 10 million worth of cash prizes will be given away. No, 1 million per game. So sali na, no? Ngayon, sa December 10, Sunday, 2 p.m. Dito lang sa The Ballroom, 6th floor, New Coast Hotel, Manila. Kaya, kayo mga katribo, mamili na kayo, tapos takbo kayo ng 2 o'clock sa New Coast Hotel. Yes, at sumali na sa Casino Filipino. Mali mo, no? Sila na yung sumunod na milyonaryo. Tama-tama, before Christmas. Maging, Sana ako na lang, ma'am. Millionaire. Ako din, sabi, di ba, we had visitor before, we had a guest, di ba, from PCSO na sinabing, ngayong hapon, tumaya kayo. 649, tama ako, no? 649, 201 million. Sabi ko, oops, tataya ako. Hindi nga ako marunong tumaya. Ako rin, ma'am. Hindi ako marunong magsugal. Pero marunong ako magmadyong. Tinuruan ako ng papa ko, 5 years old pa lang nagmamadyong na Ako, ma'am, wala talagang alam na sugal. Kundi magpustahan lang, yun lang. Okay, so baliktad trabaho na tayo, katribo. And again, ulitin natin, gusto lang nating, bago tayo, direct pwede bang ipahuli na natin to para mas masaya naman yung ating ending. Unahin natin yung nangyari kanina, yung nangyari na okay. Sige, gawin na natin yan. Oo. At mga katribo, gusto lang namin i-share sa inyo yung mga nasa labas dyan na ngayon lang dumating na mga mamimili. Ano bang araw ngayon? Friday. Holiday. Nagkaroon po kami ng opening and launching ng our second tindahan ni Tarsi dito sa Ayala Mall. Sa Ayala Mall, Manila Bay, kung saan meron po kayong mapagpipilian na 73 merchants last year, which is our first, ay nagkaroon po lang kami ng 50. At gusto lang po namin i-share sa inyo na ito pong tindahan ni Tarsi ay nag-start noon pong kasagsagan ng pandemya. Kasi po, napansin namin ng Daily Tribune na marami nating mga kababayan o mga katribo natin na nawalan ng trabaho at gustong kumita sa pamamagitan ng online selling, be it a beauty product, pagkain, inumin na ginagawa nila sa bahay, or mga damit. At mga damit, pampaganda, ay nagsimula po silang magbenta online. Kaya lang napansin namin na kulang yung kanilang kakayahan to reach out to as many clients or customers na pwede nilang pagbentahan. Kung kaya't ang Daily Tribune ay nag-create ng microsite sa kanyang website kung saan itong mga customers natin ay
they just have to click the microsite and they can reach out or can visit each of the merchants na aming inimbita na mag-register sa aming microsite o sa aming website. At dahil po nung 2022, mga November, ang pandemya ay nasa kanya ng tail. The pandemic was at its tail. So we decided to put them all together, face-to-face, at nagkaroon po kami ng kauna-unahang tindahan ni Tarsi dito rin po sa Ayala Mall, Manila Bay, sa first level. At nagkaroon po kami ng 50 participants. At ang ilan po sa kanila ay kasama rin natin hanggang ngayon. Oo, di ba? Oo. At nakakatuwa na nagkaroon din sila ng pagkakataon na ma-introduce natin sa mga government agencies and private sectors na nag-o-offer ng loan na makakadagdag sa kanilang puhunan upang mapalago pa ito at nasa mababang at with very low interest rate. O sabi nga ng SB Corp, no? 6% per annum, hindi per month. Per annum. Oo, per annum. At pwede pa kayong makautang from a minimum of 30,000 hanggang sa milyones. Talagang malaking bagay yun sa mga nagsisimula, ma'am, no? At yun nga lang, panawagan natin if some of our merchants and those who are the startup business, owners of startup businesses, if you want to borrow money, gamitin po natin itong perang ito kung saan dapat ito nakalaan. Yung iba kasi natutokso, pag may pera, natanggap nila yung pera, shopping na. Nagagamit sa ibang kaya bagay. yung kanilang ambisyon na mapalaki ang kanilang negosyo ay naiisang tabi. Kaya sana po when you are given this opportunity to expand your business by taking the chance of borrowing money from legitimate government agencies and private sectors, gawin po natin itong pagkakataon upang mapalaki ang ating negosyo at kaunting tiis, no? Sabi nga nila, hindi yung nagtatrabaho, na gumising ng maaga, when you are employed and you have to wake up early para magtrabaho, pumasok. Sumunod sa boss. At mag-report sa inyong boss, dobleng hirap kung ikaw ay nagninegosyo. Kasi kung hindi ka na magtrabaho ng husto, wala kang kita. Tsaka sa mga katribo natin, bisita kayo dito. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, dekalidad lahat ng mga produkto ng mga at masasarap. natin dito. Ay naku, marami pa akong tinatitikman. Dadaanan ko yan mamaya after the show. Titikman ko yan isa-isa. Meron doon mga kakanin. Ay weakness ko yan. Oo, mga kakanin. But anyway, gusto ko lang ding i-underscore the fact that we were able to invite the CEO of SB Corp. Isa po itong, ito po ay under DTI na nagpapahiram ng puhunan sa ating mga MSMEs. Ganon din po ang Cebu CFI, isa pong napakalaking kooperatiba na may billions of assets. Kasama din po natin ang Angkas na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga katribo na gustong magsimulang kumita on their own sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng sariling motorcycle at i-register ito under Angkas. Meron din po silang sinasabi din na complete benefit under Angkas. At ngayon, kung paano ninyo mapapalaki ang inyong negosyo through digital platform, at ito po ay naibibigay sa atin ng Maya. And we would like to take this chance to recognize our other sponsors. Okay, PCSO. Si Sir Frederick Imson, the market specialist of PCSO. Yes, at nandiyan po ulit, inuulit-ulit natin. SB Corp. Sa SB Corp, nandito po si Mr. Robert C. Bastillo, the President and CEO of SB Corp. Angkas. Angkas, of course. Sikat na sikat. Ang batang-bata, si Sir George Royeca, the founder and CEO of Angkas. At kalaban to, sa kagwapuhan, isa pa. Si Maya. Oo, si Maya, si Sir... Bata rin, no? Ang gagaling nila, no? Oo, si the head of retail and MSMEs of Maya, Mr. Renan Santiago. At ganoon din po ang CLA, ang Cebu
CFI. CFI, ito po ay sa Pamilya Garcia, nirepresent po dito ng manager nila dito sa Manila na si Mr. Don Garcia. And all our other sponsors, pinangungunahan po ng CLM, tama ba ako? Miss Dr. Cora Mateo. Thank you for joining us. O mga katribo, habang yung ating mga merchants, dapat nating i-balance ang ating negosyo at ang ating pagmamahal sa sarili. Kaya pumunta na kayo kay Dr. Cora at magpatingin na at tingnan natin kung paano pa mapapa-improve, lalaki o babae, ang ating mga kagandahan, di ba? Dr. Cora Mateo. At meron din po tayong, pwede mo ko ba makita yung direct? Na, yung ating mga listahan ng sponsors. Cravings para sa merienda ng ating mga guests kanina. Also, so ito sa mga sponsors natin, of course, the Small Business Corporation, we have Angkas. And of course, kanina, minention na natin, Tata Consultancy Services Incorporated. Ang Tata po ay under ng conglomerate, ang TCS po ay under ng conglomerate ng Tata, at isa sa mga pag-aari nito yung magagandang sasakyan like Jaguar. Wow. Yeah. At ito pa, meron tayong, I would like to take this chance to thank Bituin ng mga kababaihan ng Maynila na nagbigay po sa atin o nagpahiram ng magagandang parol doon. So mga katribo, kung gusto ninyong pagandahin pa at pasayahin ang inyong Pasko, go get yung parol from Bituin. At syempre, ang Artisan Soap. Atelier Soap. Maraming salamat. Andun sila sa isang corner, punong-puno ng mababangong sabon. Okay, maraming pong salamat sa pag-join ninyo. And of course, Regrow. Isa po din ito sa ating minor sponsors. Maraming pong salamat. At sana po lahat ng merchants ay magkaroon ng chance to connect and collaborate para mapalaki ang inyong partnership. Thank you so very much. I would like to acknowledge the presence of one of the owners of Sinagro, Miss Maviv Miliora. Napaka-aktibo nitong napakagandang babaeng ito. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng talaga lakas. Naman. So thank you so much. Ayun, kumakaway-kaway pa, ma'am. Talagang parang, supportive. ay nako, ano yan ng solo parent. Oo. And advocate of divorce. Ayun. Diba? Mahal kong kapatid. Okay. So, thank you so much. Anything else that we need to announce? Or tomorrow, there will be a live show here of that TT show na ang guest natin, ang host rather, ay yung mga sikat. Naku, kung kayo mga marites, huwag nitong palampasin. All about showbiz. Si Alex Talakayan Brosas. at Tarayan, the TT show ni Alex Brosas and Alwin Ignacio. Bukas po ito, 4 o'clock mga katribo ha, habang kayo ay nagbibenta. Imbitahan ninyo o pakinggan nyo na. Ang dami nitong mga pasabog lagi. Di ba kamakailan lang, ma'am, nag-break yung Katniel? Ito, maganda to. Marami silang alam sa showbiz at saka sa entertainment. Oo. So tomorrow, that will be live. And on Sunday, do we have business sense? Or it's also tomorrow? On Sunday. So araw-araw, ititreat namin kayo ng masasaya at maraming impormasyon na live shows. Opo, dito lang sa Tindahan ni Tarsi. Tindahan ni Tarsi. No other than Tindahan ni Tarsi. Tindahan po ni Tarsi. At ito po ay handog sa inyo ng Daily Tribune. Ang amin pong CSR or Corporate Social Responsibility. Isang kwento na lang. Ang daldal ko talaga, no? Kung alam ko lang nakikita ako sa pagdaldal, bata pa ako, nag-apply na ako. Okay. Ito kasi, gusto ko lang na ipaalam sa lahat na ang tindahan po ni Tarsi ay talaga pong libre. At marami pong nagtatanong sa amin kung bakit daw po libre. Sapagkat inuulit ko po, ito po ay aming sagot sa panawagan ng United Nations SDG, Sustainable Development Goal, at ito po ang aming inihahandog, alleviation from poverty
no hunger, lalo na po sa ating mga Pilipino. At yun, gusto ko rin i-share sa kanila na ang Daily Tribune po ang kauna-unahang media outlet sa buong Pilipinas na nag-partner sa United Nations to promote its 17 SDG. At yan, mga katribo, ang bilis naman. Oo. No? Napakabilis, parang kauupo ko lang dito, Direk. Si Direk, di ba? Pagod na. Pagod na rin yan. Oo, pagod na rin pati ang ating tech team. But again, mga katribo, we hope that you had fun. Kahit papano, nag-enjoy kayo, hindi kayo inantok, at nag-enjoy kayo sa inyong pag-assist sa inyong mga customers. Ito po muli si Chinky Mangkukang. At ito naman, si Gio Lianyo. At ito po ang Hot Patatas. Happy Feast of Immaculate, everyone. Oh,